Good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong lingkod. So today is of Jam na February, March, July, July 18, 2026 at tayo ngayon papunta dyan sa may Dapit Tower sa may Leveste Street sa Salcedo Village sa San Lorenzo, Makati. Sa Salcedo Village, Makati, at dadalhin po natin yan sa may Asuncion Street, corner ng Jabonero Street, Barangay 281, San Nicolas, Manila. Okay, so magbabalik po tayo mamaya po pag nakuha na po natin sa disclaimer lamang po. Ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger, kaya nga naman sakasakali mo po naman marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito. At wala pong pinapatungkulan, lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas po. When you commit a crime, covering up for your principal, for your client, crimen yan. We will also indict you. Tama ka. Oo. Lalo ko ang kaso mo, yung planter o non-bailable. Hirap makawala niyan dun sa makakuha ng bail yan. Parang rin yan, yung investigador ka na hindi mo inimbestiga yung dapat mo inimbestiga. Kagaya ng Parmali, at saka yung May pampa? yung CKs lang, sabi nga hindi nga na, Pampabulag. saka makikita lang mo naman Oo, malapang bulag, malapang. Mahal yun. Magpandipenta lang nila. Mas mahal yun. Magpandipenta nila. Hindi, dinismiss na noong 2021. Ayan, binuksan ulit ni Ombudsman. Paano kayo? Mag-explain kayo ngayon. Ito ba mga We will look at the facts. Pero ito, Evidence pa rin yan eh. Evidence. Ito, para lang malinaw lang sa mga taong Ombudsman, yung mga kaso na sinasabi nila, tapos na-dismiss na at your level, ito ba ay final ba ito? Sabihin, hindi na ba pwede? Final lang yan. Kung talagang na-file sa korte, at nagkaroon na reinvent, may double jeopardy na. Otherwise, wala tayong magagawa dyan. Alam mo, lalo na kung ang dismissal is based on something that wala lang. You did not do. Kaya sabi nga ni dating Commissioner Lagosa, what did you do? Alam mo, bago lang tayo magtapos, ang isang kailangan kasing ingatan in the case of the SEA Games na controversy, yung ginawa nila para palusutin yung paggawa noong facility sa Clark. Di ba kasi ang ginawa nila, JB, hindi sila nagpa-bidding. Ngayon, kung yan palulusutin, it will open the floodgates to similar implementation. Wala na magpapabidding. Iiwan muna ang We have the best lawyers now. Iiwan muna natin kasi siyempre... Kasi si Tat Susara, kung nyo kalilimutan, idadagdag ko na doon sa small committee members. Nagkagulo-gulo ang validation yan. Sana maayos na. Marami nang issue pa sa mga federations, ano? Yung mga politiko na hihialam dyan. Nagkakaproblema eh. Hindi na problema. National Sports Association. Dapat wala politiko na hihialam dyan. Eh, ang problema kasi... Ang problema kasi ng Ombudsman, ang pag-elect pa lang, may politika na, yun ang problema. Ang ginasok ng gobyerno, dalawang gobyerno nagpapant itong mga NSA. So talagang papasok ang politika dyan, yun ang problema. Isa pa akong naalala eh. Ito, ako, delikado. Iba mo na sa private sector yan. Sa private Diba? sector. With government support. Accountable. Ito nga sinasabi ko, bakit lahat ng world class athletes natin, pag tinanong mo, hindi naman talaga lahat dumaan sa national team. Umalis niya, si Wesley So, umalis eh. Diba? Asaso. Si Alex Ayala, di ba? Yun naman ang academy, Private yun. Ano yung nalilimutan mo? Parang kasi pinag-uusapan yung mga umalis, baka itong palis din eh. Teka. Sino na naman? Meron tayo commitment. Tapos na tayo. Sige, si Trigil Bulay ba? Sino ba amo niya si Trigil Bulay ba? Magkano ko na. May naka-black tie. Umisa ka na. Pala na tayo. Ako po si Paolo Capina, happy weekend po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Ito yung kaibigan, Jonathan De La Cruz, sa mapagpalang araw sa atin lang. Ito po si Boying Rebulla. Maraming salamat po. Ibig ito ba, mabuhay. Joy Gibb, di ka namin nakakalimutan. Ed Javier po, magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, ako naman po si Atty. Doduloy. Nakalam po
ng aming kasama, si Ambassador Teneboy Locsin. Salamat po sa inyo pagsama sa aming executive session. This executive session is now adjourned. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino! Salamat. Thank you, Pisco. Actually, babanggitin ko sana. Ang DCRH, number 1 na naman. Hoy! Number 1 na naman sa quarter 2 survey ng Kantar Media. Thank you, salamat po. Salamat sa subaybay, regular at mga loyal listeners and viewers ng DCRH. Kayo po ang number 1. Yan talaga. DCRH, number 1 na naman. Number 1 na naman sa latest survey ng Qatar Media, ang inyong DCRH. Kaya naman, taos-pusong pasasalamat ang aming alay sa inyong masugid na pakikinig at pagtutok sa kauna-unahang radyo DCRH. Dahil ang DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DCRH, a proud member of NBC Media Group. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastos mo kasi ang produkto. Champion. Kapal po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion. Kapal po sa inyo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Number 1 naman. Sa panahon ngayon, sabay sigurado, sabay protektado, ang pamilya ay i-shield mo. Dapat ang pamilya i-shield mo, dapat ang pamilya i-shield mo. Batso, patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Uy po, medyo naligaw yung aking taga-toro. Diretso pala doon. Aba. Sorry po. Tama kayo, sabi ko, ay, puntahan ko lang. Sorry pa. Okay lang naman. at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Passport Purple Eternity. Napakadali lang manalo. Itodo ang volume ng inyong mga cellphone, radyo at TV dahil kapag nahuli namin kayo nakatutok Ma'am Cornick. Ay, okay lang. Instant meron kang 1,000 pesos. Hindi lang yan, dahil kapag nasagot mo pa ang aming word of the day, ay mapapasiri rin ang DCRH Medium Component. Plus meron pa! Meron pang dagdag na premyo ng grocery basket mula sa DCRH Malacash promo kasama ang Charm Passport Purple Eternity. Kaya, susit na! Para di ka rin matira ang ipinapakaya, ngayon pala. Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Helps stop cavities and before they start, while keeping breath fresh with regular use. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing, ISO certified world-class quality. Kalusugan, kasama natin ang wellness and integrative specialist natin every Saturday, Dr. Edwin Bien. Hi, Doc! Hi, Tito Winnie. Salamat. May Saudi daw sila. May Saudi. Pitilaw na dilaw. Parang bagong baba. Parang... Okay, okay. Wait lang. Ganun, i-differentiate, pwede nyo ba i-differentiate, Doc,
tungkol sa bile. Yung bile ay patunaw na mga pinakain natin sa mantika. Pero dahil hindi na niya kayang gawin ito ng tama, itinatapon na niya ito sa ating balat. Hindi na nasi-circulate ng tama, so napupunta sa ating mata, napupunta sa ating balat, sa ating ihip. Ang dumi ng ating dugo. Oo, ang dumi na ng ating dugo. Ang buong katawan. Yes. Nagsishutdown. May liver failure. Tawagin eh. May liver failure. Ibig sabihin, hindi na siya gagana sa normal niyang ginagawa. Mamumot na. Babagsak na yung pula ng dugo. Sa kanya galing yan eh. Hindi na niya ma-circulate ng tama yung tubig ng ating katawan. So mag-iipon ng tubig sa ating talampakan, sa ating sako, hanggang tuhod. Umakit hanggang dyan. Kaya parang buntis kahit lalaki. Well, kanina yung hepatitis B eh, maaaring dahil sa virus. Pero may tinatawag tayo chemical hepatitis din. Yung chemical hepatitis yung mga pinapasok natin sa katawan natin mula sa inumin na nakakalango. Sira ang atay mo. Alcohol, no? Hindi lamang yun. Sa statistics yun. Number one, alcohol causes cirrhosis of the liver. Yes. Pagkain din. Pagkain din mga chemical, yung mga may instant. In the long run, puro kinakain. May mga tao rin na expose sa chemical gaya ng mga pestisidyo kung sila ay mga magsasaka. Occupational hazard. Nasisimot sila. Pwede yun. Pesticide. Chemical. Hindi yung surgical mask lang. Yung talagang mask na talagang industrial. Yes. Pwedeng years. So, alam mo, minsan nagkaroon ako ng pagkakataon na nakakapagkinig sa Baguio. Meron pala dating minahan doon sa Baguio. O, diba? Yung minahan na yun, akala ko, ang mangyayari, black lang. Yung lang magiging itim. Dami pala, pati atay nagiging itim na rin. Dahil sa pagmimina nila, nasa ilalim na sila, singot nila eh. Siyempre, ano man yung nasisingot nila, may ikot din sa dugo yun. So, problema rin ang atay na i-filter yun. So, pwede. Of course, cirrhosis in the end stage could be liver cancer, and this is fatal. Hindi mo na matatransplant yun eh. Mayroon, may liver transplant. Pero siyempre, may kakayanan lang kung hanggang saan ang kaya ng katawan. Kukuha ka ng atay mula sa individual, ililipat mo rin sa tao na may problema sa atay. Pero kung ang kidney kasi merong binabagayan, ganun din ang atay. Totoo naman, kahit na May compatibility rin. that's right. Okay, pero bago ko maramdaman yung mga simptomas na nabanggit mo, yung paninilaw, Panghihina, panghihina, pangangayayat, pamumutla, tapos yung iba yung kulay ng balat nila eh. Parang, kulay abo. oo. Nagsisimula ng paninilaw, but later on, nagiging kulay abo yung balat na mismo. Parang, marumi talaga eh. May mga puti-puti. Kasi nga sabi mo, hindi na nga nasasala, Hindi na nasasala. Okay, so ito bang mga simptomas na nabanggit mo, ibig sabihin ba, delikado na ang sitwasyon ng tao na may cirrhosis? Hindi na ba siya po pwedeng pagalingin? Well, naniniwala ko, walang imposible sa Lord. Kasi habang may buhay, may pag-asa. However, yung liver failure could lead to other failures ng organ. Siyempre, hindi ka na ngayon maka-circulate ng tamang dugo. Heart failure naman ang susunod. So, pwedeng huminto yung puso. Yun ang mga inaabangan natin na pinaprevent. Okay, bago
Nauwi na ba po kayo? Doon sa ina-apply mo trabaho. Pero at least alam mo na. No? Una-una dyan, kukunin kasi ng dugo eh. Right. Ang nakikita namin doon, bumabagsak yung red blood cells, wala ng dugo, pero umaakit yung SGPT at SGOT na chemical naman na namomonitor kung nagpa-function yung atay. Tapos kapag nakikita po natin na medyo nagda-darken ang kulay ng ating ihi, ano na yun, sinyalis na sa atin yun na mag-ingat na po tayo sa ating kinakain, lahat ng iniinom na hindi tama, at nagpapagamot na dapat. Oh, bakit hihilo kay kidney yun eh? Atay tayo. Damay. Damay. Dilaw na dilaw. Kulay tsaa. Ang ihi. Tapos yung dumi, hindi na kulay brown. Kulay abo. Oo. Kasi magkakasama sila eh. Nakatamin. They expel toxins. Vaccination kit. Paano makakatulong ang vaccination? Prevention. Prevention. Bago tayo. Bago. Dumating sa punto yun. Panawagan ha. Kasi marami po ha. Na may mga ganitong kaso sa bansa natin. Mga chong, mga uncle, mga kuya, mga tatay out there. Hinahinay sa pag-inom. No? Kung kayo po dati ay talagang pagising pa lang sa umaga, eh naglalasing na, eh ayaw natin dumating sa punto na masira na yung ating atay. Instead, eh alagaan na po natin yung ating atay. Plain water, yung masusustansya, gaya po ng tsaa, ng MX3. Yung tsaa kasi natin nakaka-cleansing. Diuretic. Diuretic. Ang kidney, but at the same time, meron siyang active ingredient eh. Yung alpha, yung beta at gamma nutrient. Na Yung tsaa nakaka-cleansing. ito? Yung tsaa ito ha. Okay. Ang nililinis sa tsaa yung dugo eh. Okay. Tapos yung dugo na yun, pagkita ng atay. So, beneficiado yung ating atay, nalilinis din. Bukod sa kidney. Nice. So, kung kayo ay hindi mahilig magtsaa, subukan po ninyo kung sakaling mayroon kayo ganung problema, either sa kidney o sa atay, yung tsaa po ng MX. Yeah, very good. At siyempre para sa karagdagang mga detalye ito, saan ba sila po pwedeng kasi kulang ang oras natin para talakayin lahat ito. At saka baka mamaya meron silang mga katanungan tungkol sa iba pang mga produkto ng MX3. Opo, o kaya baka gusto ninyong nagpapadala ng laboratory results nyo. Pwede yun Pwede? eh. Oo naman, sasabihin natin yun. Ay, talaga ha? Okay, sige. Yung MX3 po sa website, www.mx3ph.com. Kapag ang cellphone nyo, hindi pindot, 09199693. Nakalimutan ko na, bigila na kasi pindot yun. 918693. Yeah. 0919-918-693. Tama? 0919 918-693. Okay, hanapin nyo na lang po sa Facebook yung Ayan, bukod sa tsaa, meron din tayong regular capsule. capsule tayo na 500 mg at saka meron po tayong coffee mix na both are very healthy. And MX3 Plus with CoQ10 and MX Plus, LCD. yung CoQ10 at L-carnitine. O kaya kung sakaling may problema na kayo, hanapin nyo na lang po ako, Edwin A. Bien sa Messenger at doon ko may bibigay ang magagandang detalye po. Very good. Maraming salamat, Doc Edwin. Huling paalala for a healthy liver. Ingatan po ang inyong atay ha, kasi once na ang atay ang ating nasira, napakahirap na po yung kalagayan ng ating kalusugan. Very good. Maraming salamat. Yan po ating wellness and integrative specialist, Doc Edwin Bien. At para naman po sa ating question of the day, na magbigay nga po ng ilang mga sintomas ng liver cirrhosis, ang ating napili ay si Abby Gaviria ng Antipolo City. Ang message niya, ang sintomas po ng liver cirrhosis ay extreme fatigue, loss of appetite, nausea, and unexplained weight loss. Very good, Abby! Meron ka regalo mula sa MX3 dahil lamang ang tawag ng ating mga kasama dito sa Pilipinas at sa MX3 para malaman kung paano makukuha ang inyong regalo. Samantala, ako po naman ay nagpapaalala, health is wealth. Kaya naman mag-MX3 araw-araw para MX3
Sagutin ko lang din ulit. Bakit? Hello, this is Meko Meka. Na-confirm. Kalap talaga mga scam. Para sa ating mga I-block mo yung mga yan mamaya. Bigyan po ito sa atin ni Reverend Estelino Benuya Jr. ng The United Methodist Church, Laguna and Quezon District. Reverend. Magandang umaga mga kapamilya at kaservisyo. Ako po si Pastor Estelito Benuya Jr., ang District Superintendent ng United Methodist Church sa Laguna at Quezon Province. At ito ang ating inspiration. Ang talata natin ngayong umaga ay matatagpuan sa Matthew chapter 12 verse 15 na ganito ang sinasabi. Nang malaman ito ni Jesus, umalis siya sa lugar na iyon. Maraming tao ang sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Sa kabanatang ito, si Jesus ay naglalakbay upang siyasatin ang kalagayan ng mga tao sa paligid. At natagpuan niya ang mga taong nagugutom at may kapisanan. Kaya't ang nanaig sa damdamin ni Jesus ay ang kanyang habag sa mga taong nangangailangan. Simpleng pangyayaring ito ay makikita ang kabutihan ng Diyos ay hindi isang teorya lamang. Ito'y kumikilos at nagpapagaling sa buhay ng mga tao. Siya ay bukas palad sa handang magpaalam sa sino mang lumalapit at nananalig. Di lamang sa material, madalas ito ay kapayapaan sa puso, pagkasa sa gitna ng kaguluhan, at bagong kakayahan upang magpatuloy. Kagalingan sa pisikal, emosyonal at espiritual na pangangailangan. Marami sa atin ang may sugat na hindi nakikita. Pagkapagod, pagkatakot, kahirapan, at marami pang iba. Dahil ang Diyos ay dumarating sa pamamagitan ng kanyang pagkalinga dahil sa personal nating paglapit sa Panginoon sa pananalangin. Huwag nating isipin na ang paghihirap ay tanda ng kawalan ng pagpapala. Sa halip, isipin natin na ang Diyos ay patuloy na kumikilos at nagpapagaling kahit sa mga pinakamadaling na sandali ng ating buhay. Sa talata, ang pananampalataya ay naging daan sa pagpapala. Ito'y paalaala na ang pagsunod sa pananampalataya ay nagbubukas ng biyaya ng Diyos. Hindi ito magic, ito'y pagtitiwala at pagkikipag-ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin. Isipin mo ang cellphone kapag lowbat na ito. Kahit gaano pa kaganda ang iyong cellphone, wala rin itong magagawa kung hindi ito isasaksak sa charger. Ganyan din tayo minsan sa buhay. Dapat mapuputos, nasusugatan, at nawawalan ng lakas. Ngunit ang mabuting balita ay ito. Si Jesus ang pinagmumulan ng lakas, pag-asa at kagalingan. Kapag tayo'y lumalapit at nananampalataya sa Kanya, para tayong muling nagkakaroon ng buhay at sigla mula sa Diyos. May sugat ka ba ngayon na nangangailangan ng pagpapagaling? Physical man o spiritual, inaanyayahan ka ng kabutihan ng Diyos na lumapit at manalig. May kakilala ka bang nangangailangan ng pagpapala? Maging instrumento tayo ng kanyang kabutihan. Makinig, malalay, magdasal at maglingkod para sa kapwa. Kapag pagod na ang ating puso, sugatan ang ating damdamin at tila ubos na ang ating lakas, si Jesus ang muling nagpipilit buhay. Hindi niya tayo pinababayaan. Sa halip, pag tayo'y lumalapit sa Kanya ng may pananampalataya, tayo'y Kanyang pinapalakas, pinapagaling, at pinapaganang muli. Tandaan mo, mahal tayo ng Diyos, at handa Kanyang samahan sa anumang uri ng lakbayin na mayroon ka ngayon. Lumapit at manampalataya at maging daluyan ng Kanyang pagpapala. Hanggang sa muli, Salamat, Reverend Estelino Benuya Jr. ng United Methodist Church, Laguna and Quezon District. And this is something for me. Happy birthday muna sa mga kapamilya ko. Sa aking pamangkin na si Marcus Raymond, nag-birthday ng July 14. At sa aking bayaw na si Ronchi Galvez, noon naman July 14. At ako naman po inyong tita Winnie Cordero, lagi nagpapaalala, tamang diskarte lang ang kailangan.
Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, kung dati-rati karagatan ang nais pasukin ng China at direksyon ng Arbitration Award, ngayon buong sambayan ng Pilipino na anya ang kinakalaban ng China at pistulang nais durugin ang pagkatao at ang ating pagiging Pilipino. Dagdag ni Batong Bakal, dapat magkaisa mga Pilipino na labanan ng ganitong uri ng propaganda na ikinakalat sa iba't ibang platform dahil hindi lahat ng Pinoy ay alam ang tunay na sitwasyon. Maging ang mga mamamayan anya ng ibang bansa ay posibleng mapaniwala rin sa AI-generated video ng China. Ginagamit lang nila ngayon lahat talaga ng means, no? Fair and foul. All YouTube ginagamit talaga nila lahat para na sirain yung ating mga karapatan dyan sa West Philippine Sea, no? So parang hindi yan magulat ito dapat kumbaga ignore, no? Hindi ko mo alam na marami propaganda yan hindi na nila papansin. Kasi marami din ang mga tao na hindi rin kumbaga nakakalam ng sitwasyon, no? Sa ibang balita, pipilitin ng House Prosecution Panel na paikliin ang trial date sa unang article of impeachment kaugnay na umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni House Prosecution Panel legal spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na gaya ng naging aklat sa Article 4 of Rape West, aabisuhan din ang prosekusyon ng Senate Impeachment Court kung may mga testigong hindi na kailangang ipatawag depende sa testimonya ng mga naunang witness. Iginit naman ni Tolosa na kahit nais din nilang mapaiksi ang pamilitis, hindi pwedeng isakripisyo ang maayos na paglalatag ng mga ebidensya laban sa ite. Batay sa trial period na inaprubahan ng Senate Impeachment Court, 31 trial dates ang inilaan para sa Article 1. Sa aming pananaw, mayroong mga witnesses na hindi na namin kailangang ipatawag dahil ang kanilang intended na testimony ay na-cover na ng mga naunang witnesses. Sasabihin din namin sa impeachment court na no need for us to call them. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez. Sa hirap ng panahon ngayon, kailangan wise tayo lagi. Sa palengke mga supermarket, sa talipamaman o department store, online, huwag naman ng servisyo. Alamin ang karapatan mo, kasama ang kampiyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico. Sabay-sabay tayong maging wise consumer. Wise consumer. Dito na lang ba sa kaya sorry. Ay, Sige po. thank you po. Sige po. Thank you. Sige po.
huwag nilang pagabihin kasi may dadailan na naman na naubos yung supply. Tingnan po ninyo yung increase. Estimated increase sa diesel, ang laki cheese. 10 piso hanggang 11 pesos po kada litro. Masakit. Yung gasolina masakit din rin. 10 piso hanggang 4 na piso kada litro at ang kerosene naman po 11 hanggang 12 pesos kada litro. Ang paunahin nila siyempre ay patuloy pa rin po na palitan ng bomba ng Iran at ng Amerika dyan sa gitnang silangan at nanadamay na rin po ang ibang mga bansa. Kaya alikaga po sa Qatar halimbawa, alerto na sila ngayon 24 hours kasi anytime baka pwedeng may pumasok po na missile o bomba, ano po. Kaya habang hindi po nasusolusyonan ng problema, tayo po napakalayo natin sa Middle East pero apektado po tayo dahil imported po ang presyo ng produktong petrolyo. Kaya next week, magkarga na ang dapat magkarga dahil ang diesel po tatas ng 10 hanggang 11 piso kada litro. Ang gasolina naman 3 pesos hanggang 4 pesos kada litro. Yung estimate lang po yan. At yung kerosene 11 hanggang 12 pesos kada litro. Abangan po natin kung ano ang magiging designated na adjustment ng Department of Energy. Remember, starting this week or next week, wala nang range kung hindi sakto kung ano po ang magiging changes sa pump prices sa mga gasolinahan. Kasama na po natin sa Zoom natin kasi pag-uusapan po natin ang personal equity and retirement account o sa madaling salita ay PERA. PERA po ang pangalan niya. Si Jose Refontano po ang Senior Director ng Bangko Sentral ng Pilipinas at head po ng PERA Technical Working Group. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga, Alvin, at sa iyong mga tagapakinig. Opo, kayo po ay Senior Director ng Financial Supervision Department. Tama, Alvin. Alasan yung 5? Bakit may V? Mayroon kasing Department 5, pero pwede rin wala. Ay, okay. Kaya pala nalito ako. Ano po, attend po siya ng PERA Technical Working Group. Siyempre kasama natin na sa studio. Actually, sir, pina-invite kita sa studio. Kailan mo may lakad po kayo. Ano po? Maganda sana ako sa studio para mas maganda yung usapan natin. Pero anyway, nandito naman po si Ginoong Armand Benco, isang financial literacy advocate. Magandang umaga si Armand. The red one. Yes, magandang umaga, Alvin, at sa ating panauhin sa Bangko Sentral ng Pilipinas at sa katapakinig. Opo, magre-react po si Armand mamaya. Kung maganda ba ito para sa atin lahat, pero hayaan po natin na i-introduce na naman ni Mr. Jose Tano kasi nag-guest ko na po ito sa Gising Pilipinas. Kaya lang limitado po yung oras natin doon. Ito mababa. So we have an hour to discuss ano ba yung pros and cons at ang benefits po ng pera. Sir Jose, introduce mo nga ano ba itong pera na ito? Alvin, you can call me Record. Record na lang, Rewa pa. Parang nakakatanda kasi yung matawag ng mga Record na lang. Hindi ako makilala. Okay. Ang pera ay isang voluntary retirement savings program na kung saan ang ating mga kababayan ay sinikayat na mag-ipon or magtabi ng kanilang mga kita para sa retirement. Ang kagandahan nito dahil may mga kasamang tax incentives na hindi mo makikita sa ibang investment program. I can give, for example, top 3 is meron itong 5% tax credit na sa bawat contribution na pwede mong gamitin na pag-empleyado ka, halimbawa, pwede mong pambawas na pangbabayaran mo na tax. At lahat ng kita ng pera ay hindi subject to tax. So, it is a retirement account na ang may-ari ang isang empleyado or self-employed or overseas Filipino. So, pinaka-overall idea is to save for your future. Mag-iipon po tayo para sa ating kinabukasan dahil pagamat meron namang SSS at meron naman po GSIS, napakaliit naman po ng pensyon naman po doon. Mas malaki yung GSIS pero pareho namang hindi kalakihan. Ano po, Recon? Tama yan, Alvin. Kailangan natin dagdagan. This will supplement the mandatory pension under SSS and GSIS. At isa pang kasamang sa programa na to ay yung mga employers na pwedeng magbigay ng contribution sa mga empleyado nila. Mayroon ding kasamang tax incentive at mas pinalaki pa ito under the SEMEPA law. Dati, 100 halimbawa for contribution ng employer na 100%, deduction yun.
pero pwede nang maging 150% ng contribution ni employer for the pera employees, for the pera account of their employees. So, Ibig sabihin, encourage may encourage sila Recon na i-match ninyo. Kasi pwedeng Correct. matching, like pa sa Pag-ibig Fund, may 200 kang kalta sa akin, 200 din yung counterpart ng employer. Pero ito mapupunta sa retirement benefit or fund ng employee. Correct. Mapunta, so maka-enjoy yung empleyado, meron siyang mga tax credit for all those tax incentives. At the same time, si employer, yung sa example mo halimbawa, Alvin, 200. Ang 200 na contribution ni employer, hindi lang 200 ang maibawas sa tax liability niya, kundi 300 kasi 150%. So yun yung kagandahan. So ito encourage the companies, big and small, ito investment nyo rin kasi parang parte siya ng benefit ng manggagawa. Kumaga pag sa collective bargaining agreement, pwede itong ilabi ng mga union o ng mga employee organization na gawa din tayo ng ganito as a benefit to the employee, sir. That's correct, Alvin. At nakikita nga namin, nagkaroon ng mas maraming interest ngayon among the employers because of that incentive. Halimbawa, yung Philippine Stock Exchange mismo, nagkaroon na sila ng employer-sponsored program for their employees. May bangko na rin na East West Banking Corporation, nagkaroon na rin ng employer-sponsored program for their employees. Kaya nitong July 8, nagkaroon kami ng employer-focused na retirement forum sa BSP upang higiyatin ang mga employers na to, malaki ka man or maliit ka man, makaka-enjoy ka sa mga tax benefits na to. Before we go to the nitty-gritty, Armand, can you ever go wrong with preparing for your retirement? Hindi ka magkakamo, walang mali dyan, puro tama yung gagawin mo dyan if you prepare for your retirement. Definitely, excuse me, yung kadalasan kasi lumaki na o tumagal sa matagal na panahon, ang retirement plan yung inaasahan sa SSS. Pero most likely, ito kinonfirm ko lang nitong nakaraang linggo, yung sumasweldo ng 30,000, tapos 3 dekada ng trabaho, regular nagko-contribute sa SSS, ang maaasahan niya lang ng monthly pension, hindi 30,000, 12 to 14,000. So, less than half noong regular na sinusweldo mo nung ikaw ay nagtatrabaho. So, yung inaasahan natin na SSS, kulang. Yung inaasahan natin mga pamilya o anak, ay baka sila lang hindi pa nila kayang tustusan yung kanila. At yung bahala na, iba inaasa sa dasal. So, this move at tulong ng pamahalaan spearheaded by PSP ay napakagandang tulong para sa nagpaplano mag-retire. Hindi tayo habang buhay, maghahanap buhay at kumikita. Doon lang sa anak, linawin lang po din natin na hindi obligasyon ng anak na suportahan ng magulang. Pag susuportahan niya, well and good. Pero hindi obligado yung anak. Kasi yung iba ganun ang pag-isip, hindi. Pinag-aaral ko naman ng mga anak ko. Pagdating ng panahon, mag-aabot naman nila. Pero hindi po yun garantisado. Pareho yan. Hindi nyo responsibilidad. Pareho yan sa mga anak, hindi mo emergency fund ang inyong mga magulang. Ang mga magulang naman, hindi mo retirement fund ang inyong mga anak. Tama. Kung magbigay, kumagaboti, thank you. No? Yes. Pero hindi po sila pwedeng percentage. So, alam na natin, agree naman yung ating financial literacy advocate na you can never go wrong with preparing for your future. Kasi remember, darating po ang punto, hindi na po tayo mag-i-income. Ang ahasa po tayo sa pensyon natin. Kung maliit yung pensyon, lalabas na ang sakit mo doon. Ang maintenance mo doon, hahaba na arman, hindi ba? Pero in spite of that realities, ang average life expectancy ng Pilipino, humahaba. So mag-retire ka man ng 60, kung life expectancy ay 75 to 77. Hindi ba yung average nila? 77? So meron kang halos 2 dekada pa na mabubuhay na walang perang regular na pumapasok sa'yo. Kaya ang retirement fund talaga, kung madaling arithmetic ang gagawin natin, dapat meron kang retirement fund na katumbas ng 2 dekada ng iyong sinusweldo. I read that from someone, from my financial analyst. Sabi pa nga niya, to live comfortably, kailangan daw meron kang 100,000 a month.
So which means, kung isang taon yun, di 1.2 million yun. Yes. Times 20, Times 20. pasok ka ganun. 25 million. Oo, ganun dapat ang gist mo para to live comfortably without any other source of Pero income. para hindi masintak masyado ang tao. Siguro bang malaki Oo. mo namin? Tingnan natin yung ayon sa pag-aaral na per capita income. Ibig sabihin magkano ang kinikita ng isang ordinaryong regular na Pilipino. 30 mil kada buwan. Kaya yun yung ginawa kong basehan. So kung 30 million, kailangan may 30,000 ka every month for 20 years. Kasi nga, Malaki kailangan ng mga 7.2 million. 7.2 million. Meaning, at the minimum, Na retirement na retirement. kung 30 mil kada buwan ang kakailanganin mo. Eh, pero kung marami kang sakit, di marami kang maintenance, baka mulangin na, mahal na ng gamot sa butika. Opo, pero ang more than the mahal na presyo ng bilihin or related sa presyo ng bilihin, yung 30 mil mo ngayon, kung ikaw ay 30 years old at magre-retire ng 60 years old, kailangan mo na ng mas mataas. Kailangan mo na ng halos doble. 60,000 a month ang nabibili nun kung ano ang nabibili ng 30,000 ngayon. Kaya The purchasing power ay bumababa. Mataas presyo ng bilihin. So yung 7 million na compute natin kanina, times That is the oh my goodness. Recon, tell us something more. How do we go about this one? Paano simulan? Ito ay yun palagi ang pinakamahirap. Paano mo simulan? Once na simulan mo and you develop the habit of saving, automatic eh. Ako na-develop ko rin habit. Kaya nagigilty na ako ngayon. Pag wala akong tinatabi, kada buwan. So, ang pinakamahirap po yung start. Oh, go ahead, Recon. Yeah, madali lang naman ang requirement isang ID at saka yung PIN, your tax identification number. Yun lang kailangan magbukas ng pera. Kailangan kang makipag-usap sa mga accredited administrator. Sa ngayon, may anim na accredited administrators, si BDO, si BPI Wealth, and si Atron Corporation. Ito yung mga supervised by the BSP. Meron ding entities that are supervised by the SEC. Ito naman yung Dragonfly Securities, Luna Securities, at ang Zalamea. So sila yung, meron na silang mga digital apps, may mga mobile apps. Kaya mas madali na magbukas ka ng pera ngayon. At saka hindi mo naman kailangan tama yun, Alvin, hindi kailangan mag-start ka agad ng malaki. As low as 1,000 pesos, you can start already contributing or starting your retirement plan. Pupunta lang ako sa bangko. Diba ako may video ako, may PPI ako. Pupunta lang ako doon. Tapos sabihin ko sa manager, oy, pwede ba akong magbukas ng pera account? Is that how you call it? Yes, pera account. Okay. Tapos yung iba naman, kung medyo digital savvy, pupuntahan titignan lang dun sa mobile apps. You can download yung mga apps ng, halimbawa, yung si Atron, si Dragonfly, si Luna. Meron na silang mga apps na kung saan doon ka magbubukas. Karamihan kasi yung mga, halimbawa, nag-i-invest sa stocks. Yun, kinukuha sila. Or pwede nga rin, pumunta sa branch, kailangan lang magtanong paano at magpatulong sa pagbukas ng kanilang retirement account o pera. Tanungin ko si Arman. Arman, anong masasuggest mo, no? Depende siguro sa edad. Kagaya ako, inaaral ko 50. Hindi ko alam. I don't know how young are you, Arman? 38. Pero 50 din, ano bang ma-advise mo? Mag-go to na sa traditional na bangko, BPI, BDO, o yung pinabanggit ko rin ko na wala yung physical na pera. Half na lang, pan-transfer na lang. Pareho po, katulad na sinabi ni Sir Lincoln, kung kayo ay digital savvy, i-confirm sana ni Sir Lincoln, I think as late as 55 years old, pwede ka pang mag-open ng pera account. Basta 5 years yata, hindi ka pa doon sa hihintay mo ng 5 years. Bigyan natin ng isa pang distinction na pag nag-open ka ng pera account, hindi mo pwedeng galawin yun hanggang ikaw ay mag-retire. Kasi, yun yung suggestion mo, na huwag mong galawin. Pwede yatang galawin eh. pwedeng galawin pero hindi mo ma-enjoy yung tax benefit kapag hindi mo pinakatal ng 5 years. Ikaw magpaliwanag. Sir, go ahead. Tama naman yun. Kung halimbawa, kahit na 50 na, kagaya ko, nagka-50 lang. Ay, pareho pala tayong edad tatlo, ha? So, pwede pa rin namang magbukas ng pera kasi meron tinatawag na 50
55 rule, meaning nakakontribute ka for at least 5 years and then kukunin mo siya at least 55 years old. So kung more than 55 ka na, i-comply mo lang yung 5 years na contribution. So may enjoy mo yung tax credit, yung tax-free income, so yun lahat, makai-enjoy mo yun. Ang tanong pa is, Yung tanong niya is, pag withdraw mo before the 5 years, na-enjoy mo ba yung sinasabing benefit o wala kang ganung benefit na tax-free? ang general rule, pag i-withdraw mo siya, pag hindi mo na-comply yung 55 rule, is may magkaroon ng early withdrawal penalties, meaning ibalik mo yung mga na-claim mo na tax credit at saka yung tax-free income na 20%. So yun, pero yung principal, hindi naman doon sa income siya i-compute. Pero may mga exception ito, meaning hindi ka subject to early withdrawal penalty kung halimbawa nagkasakit or nagkaroon ng aksidente na na-hospital ka for at least 30 days or namatay or nagkaroon ng permanent disability. Pag kukunin mo yung pera assets mo, hindi yun subject to early withdrawal penalty. So may emergency provision, if something happens, what happens? Yung tanong ni Luis Suarez ng Appointees, sabi niya, what happens to the pera fund if the depositor passes away? Are there safeguards? Yung safeguards, mami, tatanong ko yan, Sui. Pero pag namatay yung depositor o yung may account, o di mapupunta yung sa kanyang mga heirs. Beneficiaries. Mapupunta sa kanyang beneficiaries. At isa pang incentive, pag namatay yung contributor, yung pera asset niya hindi subject to an estate tax. Ngayon kasi pag namatay ka, or ako, huwag naman, yung mga deposits sa bangko, babawasan niya ng 6% for estate tax. Pero, nasa retirement account ko, nasa pera account ko, hindi yun subject to estate tax. Okay, may isa pang nagandaan doon. Opo, may isa pa record. Bakit kinap ninyo? If it is for retirement, bakit hanggang 200,000 lang per year? Bakit hindi ninyo kagayahin yung MP2 ng Pag-ibig Fund na medyo malaki-laki yung limit? Parang 10 million ata sa MP2, no po? Kasi kung gusto niya na maganda yung kanyang buhay after retirement, maybe he or she needs to save more. Yeah, actually, kung pwede nga sana, kaso lang sa batas na limit ito dahil may fiscal implication din. Remember, may mga tax incentives binigay sa batas sa mga tao. So kung mag-claim ka ng tax credit, so yung tax collection ni BIR, mababawasan din. So binabalanse yan. Pero ang ginagawa namin, nagkakaroon kami na kasi sa batas, pero naman din authority yung secretary. Pwede na yan dito? Yeah, kaya ko yung Kaya na? Sige. Hindi ka, Bibi. gugutot ka. I cannot give the numbers, but we will be coming up with a proposal para maasahan yung maximum contribution limit from the current 200,000. Actually, maasahan na ito ay the original na doon, 100,000. And in 2023, we increased it to 200,000. But this time around naman, nagkakaroon kami ng proposal na itasan ulit. The 200,000 is for locally employed and self-employed. Then sa batas doble pag overseas Filipino. Dumoble bigla yung pamasahe. 200,000 annual contribution. Nakadepende kasi sa oras kasi. Ay, ito ko yan. Bigay ko na. Sige. More than. Ang value ng 200,000 record, lumiliit eh. Nasyok ako, pagbaba ko, nasa 240, 50 pa. Nung nasa baba na ako, bigla naging 400. Kasama yun, Alvin. So kailangan talaga din may karoon ng adjustments on a regular basis. Yun po ang pinopropose ng Federal Technical Working Group and hopefully this proposal will be approved soon. Okay. Pero in the meantime, as we started, yan muna sa 200,000. Kasi pag divide mo yung 200,000 pesos, divide mo sa working days of the year, actually wala pa pong 600 pesos yan a day. Tama ba, Record? Napakompute ulit ako. Oo, wala pang 600 pesos kasi pag ang working hour, excluding Saturday, Sunday, and holiday. Ibig sabihin, i-goal mo sa sarili mo, everyday may ipon ako, everyday magsisave ako para ma-reach ko yung 200,000 a year. Yun po kasi yung limit. Ano po? So, wala pa pag kinuwenta mo, how many working days do we have a year? 216? Kasi hindi naman po 365 kasi may Saturday, Sunday, and holiday. Diba? Di ba ba ang record? Yeah, kung medyo maliit lang ang kailangan, yung pera ng tao, sinasabi namin na hindi kailangan mga kahit lang malaki
malaki. Ang importante yung establishing habit. Isa pang, minsan maganda rin, wala rin ako empleyado ka, kung gawin mong true salary deduction, kung makipag-usap lang with your employer, coordinate with the activities ng mga administrators, para hindi mo na isipin, kung automatic sa sweldo, magandang bagay dito. Dito kung papayag mo yung employer, kasi may mga employer na ayaw naman na additional administrative work. Dapat proactive din yung employer na parang ganado din siya na tulungan yung employee to save. Po, I was asking, balikan kita Rego na, kasi nagpa-compute ako kay Armand eh. Kung nagsimula kayo ng, actually ang panalo ko rin yung mga bata. Yung mga bata pa magsimula kami, wala na tayo nasa, kumbaga, nasa kung paglalakbay ito, nasa pre-departure na tayo. Sila nasa check-in pa lang. Easier to start that way. Magkano kung nagsimula ka ng renta? Renta ka, yes. Tapos nakakapag namimili kayo maximum na 200,000. Ang lumabas sa bulsa niya, mga 6 million. Ang lumabas sa bulsa niya, hindi isang bagsakan, 200,000 a year. Kung yung pera account niya ay nagbigay sa kanya ng 5% a year na kita. Kasi remember, nilalagay mo sa mga investment accounts legit, regulated ng BSE at SEC na mga investment accounts ang kasama doon sa investment vehicles, ang kasama doon sa pera account. Yung pera account, parang lunchbox yun. Yung pagkain sa loob, yung iba't ibang lihitin mo, regulated, binabantayan ng mga ahensya ng pamahalaan na iba't ibang investments. So, kung mag-average siya ng 5%, yun ay pagdating niya ng 60 years old, yung 6 million na suma total na nalabas niya, mga 13 million, kung 5% a year. Kasali rin yung compounding. Kasi may compounding, ano to, factor to, di ba? Yung malaki ang naitulong ng compounding. So, make it double. Make it double. Wow! 5%. Hindi imposible. Dahil kasi pero mataas. 6, 7, 10. May panahon noong panahon ng early 2000 hanggang panahon ni Pinoy. Pwede kang umasa at nakakamit 10% kada taon. Hindi lang dodoble yun. Magiging 32 million yun. So, sabihin na ngayon sa mga recent administration, hindi na pwedeng umasa ng ganun kalaki. Is that what you're saying? Performance-wise po. Performance-wise. Naliloloko lang kita. Pero at least you get the gist. Kung paano yun. Tama, record mo yung business mo. Ang computation ni Armand. Kung you have your account with it. Start at 30 years old. Ano yung computation ng BSP? Wala akong actual numbers, Alvin, but tama yun na maganda mag-start sa umpisa na magbasa. Kasi nga yung power of compounding, lalo na yung walang yung binangit ko sa inyo na yung walang, ngayon kasi yung sa pera, be subject to 20% income tax or final tax. So, yung kita mo this year, hindi nakakagapan ng tax, kikita ulit sa following year, yung kikita. So, mas yung power of compounding will help you accumulate your retirement savings in a much faster way. Kaya yung investing kasi, time is your friend. So yun. The younger you are, the better, no? May gusto mo sabihin. Other than that, Alvin, the younger you are, you have that opportunity to take more risk because it has higher opportunity then that you will be earning more. We're going to talk about risk when we go back, but you want to say something before we pause for commercial ka po? Sige, babalikan po natin yung ating mga bisita. Ang dami lang po mga tanong, interesante po. Ayan na po na nagtatanong, medyo hindi na ganun kabataan. Ayan din, Edco. Ay, Edco. Pati bata-bata pa naman si Zeta. Ganun din si Sui. Sui, interesado ka ba dito? Kaya lang, ang laki naman ng sweldo mo, kaya kami 200,000. Ay, record by the way, before we pause for a gap, pwede ba na isang bagsak ang 200? May pera siya? Per year naman yung limit, January to December. So kung meron kang biglang pera na excess, pwede ka agad, 200,000. Abay yan. Okay, sige. Babalikan pa po natin yung ating mga bisita. Sa ating pagbabalik talangin natin, ano ang gagawin ng BSP sa perang inipon ko? Kasi kailangan po, lumago yun. Hindi pwedeng para lang
kailangan po siya lumago. Tanong, may risk ba na involved? Kasi nabanggit direkto yung salitang risk. Gaano may risk? Gaano matindi ang risk? At ano ang gagawin ng PSP sa ipon nating pera para sa ating retirement? Sa mabalik ng Wise Consumer, wait lang po. 1834. Ang oras ay nagsisenyo ng Flemex for Kids. Mommies, agapan ng galonso at lemang nakabara. Pambatang lagundi, Flemex. Bawal ang scam. Dapat maka-scam. Wise Consumer. Mga balitang kumpirmado, sigurado, CCMM. Ang programang ito ay natin sa inyo ng Flemex Forte Zero Pen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Flemex. Delivery! Marino, sir? Akin yan? Alay na ba? Di ba naman sa loob ng box? Basta para sa'yo gagawin ko all. Tulad ng pag-ibig pa, multi-purpose loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs. At iba pa, up to 90% ng tulog mo ang pwedeng i-load. No processing fee at fast approval pa. Kaya, Ganda ng pag-ibig mo ng BL by virtual pag-ibig. Marinig ka, solid ka ba? mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakinggan sa GCMM Radyo Patrol sa Islanda at mapapanood sa Yung gantong upuan, pang ano lang talaga, 5 tao lang. Yung sasakay. Alin po? Di ba, ganito 7-seater to? Ah, Pwedeng 6, di ba? pwede po. Tapos, pwede yung kuya kahit may bata. Dito sa gitna. Kunwari, 3 dito sa gitna. Pwede po. Pwede. Kasi ang sabi kasi sa akin, Pwede po basta hindi lalagpas ng 6. 6 lang. 6, tas kasama na yung bata doon. Aha. Okay. Yun po kasi yung rules nila TFRB. Ang counting po dyan is per head. Pero napag-uusapan yun. Yun nga lang, tayo nag-uusap pero yung rules, rules yun. Pero maximum 6 po yung katao. Maximum 6 kasi 7-seater siya kasama